Yung pong binigyan ng pansin doon ni Pablo sa mga taga-Colosas, yung consider one another. Yung salitang consider ay ginamit po yung salitang skopos sa original na pagkakasulat. Sa Greek word ay skopos. Galing po yung salitang scope. Kinakabit po sa salitang telescope, microscope. Ang mga gamit na ito ay ginagamit po pang makita yung pinakamaliit na detalye. Ibig kong sabihin na consider one another. Inyong tignan, maging ang pinakamaliit na detalye ng inyong tao. Inyong pahalagahan, maging ang pinakamaliit na detalye ng inyong tao. Isa sa magandang ilustrasyon dito ay ang mabuting Samaritano. Alam na mabuting Samaritano yung pong Hudyo na iniwang halos patay na ng tulisan. Ano po ugali ng tulisan doon? Ang ugali po ng tulisan ay kung ano yung sa'yo, akin, at kung ano yung akin, akin pa rin. Kanya pong kinuha ang lahat doon sa Hudyo. Ano po yung ugali ng saserdote at ng Levita, mga taong simbahan, mayroong pagkaalam sa banal na kasulatan. Kung ano yung sa'yo, sa'yo. At kung ano yung akin, akin. Wala tayong pakilamanan. Bahala ka sa buhay mo, bahala ako sa buhay mo. Legalista, marami pa ako mga tuntunin dapat gawin. Kapag hindi po kita, ituturing ako 3 araw na marumi sapagkat ikaw ay duguan. Pero po ano po ang naging damdamin at pananaw ng mabuting Samaritano? Ano po ang kanyang ugali? Kung ano yung sa'yo, sa'yo. At kung ano yung akin, sa'yo pa rin. Alam po ng mga Samaritano, mga ugali po ng mga Hudyo ay mayayabang sapagkat harap-harapan dinudulaan po sila. Harap-harapan tinuturing po silang aso. Kung iisipin po ng mabuting Samaritano, mayabang ang tao ito mula pagkasila hanggang kahit ngayon, ay mayabang pa rin. Ang tao ito ay mga lipusta. Kung iisipin ng mabuting Samaritano yung ugali, basa ng ugali ng mga Hudyo ito, at sasabihin ng mabuting Samaritano ito, bahala ka na sa buhay mo at mamatay ka na. Pero ang ginawa po ng mabuting Samaritano, kanya po itong tinulungan. Pinahiran ng binigyan ng first aid, kanyang isinakay sa kanyang sasakyan, dinala sa pagamutan, at binayaran ang lahat ng kanyang mga pananagutan. Nagpahalaga sa kanyang kapwa. Sapagkat siya'y pinahalaga ng Diyos, nagpahalaga rin siya sa kanyang kapwa. Siya'y tinanggap ng Diyos, tinanggap niya anuman ang kahinaan ng kanina. At panghuli, tulad ng pag-ibig ni Jesus, pagtanggap, pagpapahalaga, at panghuli, tulad ng pagpapatawad ni Jesus sa iyo. Ang sabi sa Colossians chapter 3, verse 15, magpasensya kayo sa isa't isa, at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Tulad ng pagpapatawad ni Jesus. Siguro ang mga talatang ito at ang mga prinsipyo ito ay marami ng explanation tayong narinig at sapat na ang mga talatang ito. Ito pong buwan ng Pebrero na ating pong binibigyan ng diin ang araw ng mga puso. Sa ating selebrasyon ng pagsamba ay araw-araw ay diwa ng pag-ibig. Patuloy tayong pagpamalas ng pag-ibig sa ating Diyos sa pamagitan ng paglilingkod ng ating buhay na banal at kalulugod sa kanyang harapan. Magpamalas tayo ng paglilingkod sa ating kapwa, sa pagmamahal sa Kanya, sa pagtanggap sa Kanya, sa pagpapahalaga sa Kanya, at pagpapatawad. Nang sa gayon, ang sabi ng talata, pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, nakikita ng lahat na tayo'y alagad ni Kristo. Hindi alagad ni Saint Valentine, kundi alagad ni Kristo. Maligayang araw o buwan ng mga puso sa inyong lahat. Palagi kayo ng